Magandang araw mga kaibigan. Good news po ang pag-usapan natin ngayon dito sa post ng ABS-CBN News 14 minutes ago. Just in, President Ferdinand Marcos Jr. has accepted the resignation of DPWH Secretary Manuel Bunuan effective September 1, 2025. Bukas yun. Sinong pumalit? Ito. Matinong tumiya, pagkakakilala ko ito. Yung mga feedbacks na naririnig ko, mga comments. Matinong opisyal itong ipinalit. May pag-asa tayo. Malilinisan ang DPWH itong secretary ipapalit. Department of Transportation Secretary Vince Dizon has been appointed as the new Secretary of DPWH according to PCO Secretary Dave Gomez. Statement. Secretary Dizon has been tasked to conduct a full organizational sweep of the department and ensure that public funds are used solely for infrastructure that truly protects and benefits the Filipino people. DOTR Undersecretary Giovanni Lopez will serve as the agency's acting secretary. So, yun po. Ano pa? Napakagandang balita. Siguro, nakonsensya na rin na ano na si Secretary Bunuan dahil yung mga previous statement niya na I serve at the pleasure of the President. Taas noo na sinasabi ko sa inyo na mas maraming matitino at mahuhusay na tao sa DPWH. Ibig sabihin, ayaw niya talagang mag-resign. So, bakit ngayon, pinapalabas dito sa post na nag-resign siya at tinanggap ng Pangulo ang resignation? Totoo bang nag-resign siya? O pinapabuti na lang para hindi naman siya mapaya? I'm sorry hindi ko siya inaakusahan ng any wrongdoing. Siguro nga, wala siyang ginawang kalukuhan. Ang mga katiwalian nangyayari sa baba. Kaya lang, dahil siya ang secretary, mahina ang kanyang management, mahina ang kanyang leadership, niloloko lang siya ng kanyang mga district engineer, regional director. For the past 3 years, naniniwala siya na everything is okay. Kaya tuloy, pati ang Pangulo nadadamay. Report, ang mga district engineer, mga tauhan niya, inspection ko na, okay na, bayad na, completed na, bayad na. So, siya naman bilang secretary, every zona, mag-report siya sa Pangulo. O yun, ipinagmayabang ng Pangulo sa kanya zona, 5,500 flood control projects. Yun, napahiya sila. Lalo na ngayon. Grabe. Tindi ng baha sa Metro Manila. Sa Quezon City hanggang ano na. Nakakaawa. Nakakaawa ang kalagayan ng kababayan nating nababa. Lumaki ako sa baha. Kaya gustong-gusto kong ma-experience na ulit ng pagbaha. Kaya lang, wala, hindi naman nababaha ang ang Mindanao o sa lugar namin. Wala. Kaya lang, naranasan ko yung hirap ng mabaha. Yung bayan namin sa La Union, Bangar La Union, nasa tabi kami ng malaking ilog, ang Burayan River. So, every time na bumabagyo, umaapaw ang tubig, napupunta sa aming, ang bahay namin malapit sa ilog, kaya nababaha kami. Kaya ang hirap yung mabaha.
So okay lang yung amin, nababaha kami dahil nasa tabing ilog kami. Dyan sa Metro Manila, wala namang malalaking ilog. Nababaha lang dahil sa kasalanan din ng mga tao. Plus, dahil sa basura. Plus, ang mga flood control projects na palpak. Sayang ang mga pondo ng taong bayan. Yun nga, estimate 1.9 trillion na ang tuloy-tuloy na nagastos for how many decades. Kung pinatayo natin yun ng mga paaralan, wala nang backlog na paaralan sa DepEd kung nagamit lang yun. Anyway, balik tayo sa issue. So, resign. Vince Dizon. Panahon pa ni Pangulong Duterte, ano na yan, inaasahan na ni Pangulong Duterte noon para sa pandemic. So very action-oriented. Kaya tingnan nyo, nung nagka-problema ang DOTC, tama ba? DOTR pala. DOTR, kaproblema. Daming palpak dyan sa airport. Yun, ipinansak siya dyan dahil nga siya yung kanyang reputation is action man. So wala nang problema sa DOTR pag upo niya. Naka 1 year pa lang ito. Malaking problema na naman sa flood control project. And right decision ang Pangulo. Parang gumaganda na ang mga decision making ng Pangulo. I salute him for this. For appointing Secretary Dizon sa kasi kung ibang tao lang, huwag na. Malulunod lang ang mahinang secretary sa mga sindikato. Tinawag ni Senator Lacson na lungga ng mga korap ang DPWH. Lungga ng bilyonaryo, sabi naman ni Senator Erwin Tulfo. With this Secretary Dizon, maaasahan po natin, bigyan natin ng say 6 months. Full reorganization. Patay sila dyan. So, good luck sa bagong secretary ng DPWH and happy retirement Secretary Bunuan. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon at ang sweldo natin sa channel na ito pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng construction materials sa yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Pagkaroon mo na niya ang mag-atop na taga-anog yero. O iyang anak lang ang nagpasan kay iatop sa iyang mama. So makita jud nato ang balay ni nanay nga gubaon na. So atong sudlon. So mao na ni ang atop ni nanay, kuan lang, trapal lang ang atop ni nanay. So makita jud nato po. So mo ni ang kahimtang nga kung muulan, ulanan jud siya kay kuan lang ang iyang atop. Karaan. Kita gini mo nga trapal lang. Unang kakanal lang, ng kakanal. Yan. So, naumanagid og atop ang nanay. So, karon na nay unsay imong masulti nga nahuman na og atop og natabangan ka og yero. Ang kuan lang na ako nga dako kayong pasalamat nako ni salamat sa Ginoo sa nagtabang aning kuan gihatag sa ato nga sin. Dako kayong pasalamat nako og kinsa nga tawo ang nagkuan hatag ani nya ang isulti lang nako nga kuan kanang tas ang siya kinabuhi hinaut-unta nga kuan
sa sunod-sunod nga So na kay bana nanay wala. wala. Oh, so pila ka tuig nanay nabalo ka. Kapinduha ka tuig. Oh, so si nanay balo og duha na ka tuig nga wala iyang bana. Kay wala na. Busa, salamat kaayo sa kuan nga Ginoo og sa nagtabang. Oh, sige nay, salamat po.